Ang umaga sa lungsod ng Baguio ay may dalang lamig na hindi pangkaraniwan. Humahaplos ang hanging amihan mula sa kabundukan ng Cordillera, sumusuot sa mga siwang ng mga lumang gusaling itinayo pa noong panahon ng mga Amerikano. Ang karaniwang tahimik na Session Road ay nagsisimula ng maging abala sa mga sasakyang paakyat at pababa. Ang tunog ng mga busina ay naghahalo sa ingay ng mga tindero sa bangketa na isa-isang naglalatag ng kanilang mga paninda. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang lalaking may mga puting hibla na sa kanyang buhok ang marahang naglalakad, ngunit may bigat at kumpiyansa sa bawat hakbang. Siya si General Mateo Reyes, isang retiradong general ng sandatahang lakas ng Pilipinas na kinikilala at iginagalang. Kahit retirado na, ang kanyang aura ng katatagan at disiplina ay nananatiling nakakabit sa kanyang pagkatao. Marami sa mga dumaraan ang hindi siya nakikilala dahil si Mateo ay isang taong hindi mahilig sa atensyon. Sa araw na iyon, pinili niyang magmaneho ng sariling sasakyan, walang aid, walang driver, upang namnamin ang katahimikan ng umaga matapos ang ilang buwang pag-aasikaso sa pundasyon para sa mga veterano. Kakalabas lang ni Mateo mula sa pampublikong palengke kung saan lagi siyang bumibili ng kape sa kanyang suking tindera. Inilagay niya ang 2 supot ng barako sa isang plastic bag at naglakad patungo sa kanyang itim na SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, 2 motorsiklo ang biglang huminto sa kanyang tabi. 2 lalaki ang bumaba, nakasuot ng kumpletong uniporme ng pulis, ngunit walang malinaw na name tag. Ang isa ay medyo mataba at may mapanuring tingin. Ang isa naman ay mas bata at mayabang ang tindig. Itinaas ni Mateo ang kanyang mukha at kalmadong tiningnan ang mga ito. Magandang umaga. May maitutulong ba ako? Mahinahon niyang tanong. Suminghal ang matabang pulis. Saan ang punta natin, Tay? Alam niyo bang delikado sa lugar na to? Nag-ooperate kami ngayon. Baka naman may pangkape dyan. Natigilan si Mateo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat na may mga pulis na nangungotong sa isang hayag at mataong lugar na tulad nito. Lalo pat wala naman siyang ginagawang anumang paglabag. Paumanhin, anong klaseng operasyon po ito? Sandali lang naman akong pumarada, sabi ni Mateo. Ikinrus ng batang pulis ang kanyang mga braso. Operasyon, te. Dami mong tanong. Baka wala kang lisensya at rehistro, Tingnan nga natin. Pero kung ayaw mo ng abala, alam mo na ang gagawin. Ang tono ng kanilang pananalita ay walang bahid ng paggalang. Walang modo, walang anumang pahiwatig ng profesionalismo. Huminga ng malalim si Mateo. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Hindi siya taong palaaway. Sige, kung gusto ninyong suriin ang aking mga dokumento, heto, sabi ni Mateo habang binubuksan ang kanyang pitaka. Ngunit sa sandaling iyon, marahas na sinagi ng matabang pulis ang dibdib ni Mateo. Hoy, huwag kang mag-astang matapang dyan. Hindi namin kailangan ng papeles, pera ang kailangan namin. Huwag kang magpanggap na inosente. Nagsimula nang mapansin ng mga tao sa paligid ang komosyon. Ilang tindera ang tumingin ng may pag-aalala. May iilan na nakakilala kay Mateo bilang isang dating mataas na opisyal ng militar, ngunit masyado silang natatakot para makialam. Yumuko si Mateo, pilit na pinipigilan ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Sa buong buhay niya, disiplina at pagtitimpi ang kanyang sandata. Ngunit ang ganitong kabastusan, ang pang-aapi sa kanya bilang isang ordinaryong mamamayan, ay isang bagay na hindi niya kayang palampasin. Iminumungkahi kong gawin ninyo ang inyong tungkulin ayon sa batas. Huwag ganito, sabi niya ng may diin. Ano, sigaw ng batang pulis. Hoy, matanda, sino ka ba sa akala mo? Ha? Pulis kami. Huwag mo kaming turuan. Nanatiling tahimik si Mateo. Sa isip niya, iisa lang ang tanong, ganito na ba kasama ang moralidad ng ilang miyembro ng kapulisan ngayon? Ngunit nagbago ang lahat ng hablutin ng matabang pulis ang kwelyo ng kanyang polo at itinulak siya sa hood ng sasakyan. Blag! Nahulog ang plastic bag na mailamang kape at sumabog sa semento. Kumalat ang mabangong pulbos ng kape sa kalsada. Isang matandang tindera ang napasigaw ng mahina. Nako, wag niyo namang saktan. Matanda na yan. Ngunit lalo pang nag-angas ang mga pulis.
Hoy, magbabayad ka ngayon o ikukulong ka namin. Huwag kang gagawa ng eksena. Iyon ang sandali nang ipikit ni Mateo ang kanyang mga mata at nawala ang kanyang pasensya. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay na nakakapit sa kanyang kwelyo. Binata, sabi niya ng marahan, sumusobra na kayo. Ngunit sa halip na tumigil, tinapik ng batang pulis ang ulo ni Mateo. Isang kilos na kahit sa ordinaryong mamamayan ay isang matinding pambabastos. Bilis na, ang pera. Huwag ng maraming satsat. At isang bagay na matagal nang natutulog sa kanyang kalooban ang muling nagising, ang likas na gawin ng isang sundalo. Kumilos ang kamay ni Mateo ng napakabilis. Tiyak. Hinulma ng ilang dekadang karanasan sa larangan ng digmaan. Inikot niya ang pulsuhan ng batang pulis, hindi para saktan, kundi para gawing inutil ang kamay nito. Sa isang iglap, napadaing sa sakit ang pulis. Aray, bitiwan mo ako. Nang makita ng matabang pulis na napilayan ang kanyang kasama, agad siyang sumugod para sumuntok. Ngunit madaling nailaga ni Mateo ang suntok, hinawakan ang braso ng kalaban, at sa isang malakas na tulak sa dibdib, tumilapon ang pulis at bumagsak sa sarili nilang motorsiklo. Nagsimulang magkumpulan ang mga tao, at may ilan na naglabas ng cellphone para mag-video. Tumayo ng tuwid si Mateo. Kahit retirado na at may edad na, matikas pa rin ang kanyang tindig. Matalas ang kanyang mga mata, parang isang mandirigma na hindi pa nawawala ng karangalan. Bumangon ang batang pulis habang nagmumura. Walang hiya ka. Lalaban ka sa pulis? Gusto mong makulong? Sumugod siyang muli, target ang ulo ni Mateo. Ngunit bago pa man tumama ang suntok, hinawakan ni Mateo ang kwelyo nito, binuhat ang lalaki na parang walang bigat, at ibinagsak sa hood ng sasakyan. Braak! Natahimik ang buong palengke at napasigaw ang mga tao sa gulat. Nakahandusay ang batang pulis, hindi nawala ng malay, ngunit hirap huminga at namumula ang mukha. Nanginginig ang matabang pulis, paatras na humakbang. Sino po? Sino po kayo? Dahan-dahang inayos ni Mateo ang kanyang damit. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa panloob na bulsa ng kanyang jacket, isang espesyal na identification card para sa mga retiradong general ng V na may 3 bituin at may sagisag ng gintong agila na para lamang sa matataas na opisyal. Napako ang tingin ng lahat. Namutla ang matabang pulis. Paumanhin po, General, hindi po namin alam. Hindi alam, tumaas ang boses ni Mateo. Ang hindi ninyo alam ay hindi dahilan para mangikil ng kapwa. Paano kung hindi ako general? Paano kung isa lang akong magsasaka o tindero? Gaganituhin niyo pa rin sila? Agad na lumuhod ang pulis. General, patawad po, kami po ay. Tiningnan sila ni Mateo nang may matinding pagkadismaya, hindi lang galit. Hindi kayo pulis. Mga preman lang kayong nakauniforme. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao. May ilan pang sumigaw, tama yan, General. Ngunit itinaas ni Mateo ang kanyang kamay upang patahimikin sila. Ayaw niyang gumawa ng drama o maging viral. Ang gusto lang niya ay manindigan para sa tama. Biglang dumating ang 2 tunay na pulis mula sa kalapit na istasyon. Matapos makatanggap ng ulat tungkol sa gulo, nakita nila ang sitwasyon at lumapit ng may paggalang. Paumanhin po, General, kararating lang po ng report. Totoo po bang itong 2 miyembro namin ay nangikil? Tumango si Mateo. Gusto kong iproseso sila ayon sa batas. Huwag ninyo akong bigyan ng espesyal na trato. Ituring ninyo sila bilang ordinaryong mga mangingikil. Agad na pinusasa ng 2 pulis ang mga salarin na ngayon ay umiiyak na sa takot. Habang dinadala sila palayo, napatingin ang batang pulis kay Mateo na may namumulang mata. Patawarin niyo po kami, sir. Huwag niyo sanang sirain ang kinabukasan namin. Sumagot si Mateo nang may bigat ngunit may pagkamakatao. Kayo ang sumira sa sarili ninyong kinabukasan. Pero kung tunay kayong magbabago, bibigyan kayo ng batas ng pangalawang pagkakataon. Huwag niyo nang ulitin. Naging buhay muli ang palengke. Ngunit ang mga tao ay nagsilapitan kay Mateo para magbigay galang. May yumakap sa kanya, may nagpasalamat. Ngumiti lang ng bahagya si Mateo. Mag-ingat kayong lahat. Bayan natin ito. Nang pumasok na si Mateo sa kanyang sasakyan, may tumawag sa kanya.
Isang matandang tindera ng kape. General, heto po yung kape ninyong natapon. Pinalitan ko na po, libre na. Salamat po sa pagtatanggol sa aming mga maliliit. Kinuha ni Mateo ang kape at yumuko ng may paggalang. Hindi ko kayo ipinagtanggol. Ang ipinagtanggol ko ay ang katotohanan. Pinaandar niya ang makina. Ngunit sa salamin, nakita niyang nakatingin pa rin sa kanya ang mga tao ng may paghanga. Ang hindi niya alam, ang video ng insidente ay kumakalat na sa social media. At sa loob ng 2 oras, ang hashtag na General Sinupalpalang Kotong Cops at Pulis na Preman ay magiging viral sa buong bansa. At iyon ay simula pa lamang ng isang malaking unos na iayanig sa institusyon ng kapulisan. Kinaumagahan, kulay abo ang langit sa Maynila. Ang matatayog na gusali ay tila mga tahimik na saksi sa walang katapusang pagmamadali ng kabisera. Ngunit sa maliliit na screen ng mga cellphone sa buong Pilipinas, isang apoy ang naglalagablab. Ang video ng isang retiradong general na bumabalibag sa 2 pulis na nangungotong ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damuhan. Sa loob ng ilang minuto, ang video ay nasa Twitter, Instagram, TikTok at Facebook na. Ang mga clickbait na titulo ay nagkalat. General, nag-init ang ulo, binalibag ang Kotong Cops sa Baguio. Kotong Cops, napahiya sa buong palengke matapos mangikil sa general. Mga mamamayan, humanga, ito ang tunay na tagapagtanggol. Sa 53 segundong video, kitang-kita kung paano walang kahiya at walang galang na nangikil ang 2 pulis, hanggang sa sila'y tumilapon sa kamay ni General Mateo. Ang video ay hindi lang nag-viral, sumabog ito. Sa bahay ni General Mateo, isang simple ngunit maayos na tahanan, nakaupo si Mateo habang humihigop ng kape. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag, mensahe sa WhatsApp, notifikasyon sa social media, lahat ay tila alarma ng sunog. Ngunit tiningnan lang niya ito at napabuntong hininga. Grabe naman yata ang ingay, no, mahal, sabi ng kanyang asawa, si Elena, na lumabas mula sa kusina dala ang isang plato ng turon. Yumuko si Mateo. Hindi ko naman sinasadyang maging viral ito. Ngumiti si Elena. Ipinagtanggol mo lang ang sarili mo at ang mga maliliit na tao. Nakita iyon ng lahat. Natahimik si Mateo. Ayaw niyang makilala dahil sa karahasan, ngunit alam niyang minsan, may mga bagay na kailangang mangyari. Samantala, sa Camp Crame, biglang tumindi ang tensyon. Ang pangunahing silid-pulungan ay puno ng matataas na opisyal na nakauniporme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Trending number 1 na po ito sa buong bansa, sir, sabi ng isang koronel habang ipinapakita ang isang malaking screen na may screenshot ng video. Mas lalong masisira ang imahe ng institusyon kung hindi natin ito agad na aksyonan. Isang senior na general ng pulisya ang napahilot sa kanyang mukha. At ang sangkot pa ay isang retiradong general ng D. Sensitibo ito, lalo na't ang buong simpatsya ng publiko ay nasa kanya, dagdag ng isa pang staff. Alam ng lahat na hindi lang ito tungkol sa 2 tiwaling pulis, ito ay tungkol sa reputasyon ng buong Alamin kung saang presinto nakatalaga ang 2 iyon. Imbestigahan kung sino ang kanilang direktang superior, kung sino ang nagproprotekta sa kanila, at kung mayroon bang organisadong sistema ng pangungutong, utos ng general. Opo, sir. Sa presinto kung saan nakakulong ang 2 pulis, si Isif Ricky Santos at si Filito Gomez, sila ay nakaupo sa isang pansamantalang selda. Malungkot ang kanilang mga mukha, nanginginig ang mga katawan. Hindi lang sila takot na matanggal sa serbisyo, takot sila sa mas malalang kahihinatnan. Sabi ko na sayo, Lito, sabi ni Ricky habang tinatakpan ang mukha. Bakit kasi natin pinatulan pa iyong matanda? Sinabi ko ng iba ang dating niya. Sumigaw si Lito pero nanginginig ang boses. Paano ko malalaman na general pala yun, ha? Tanga. Naman ang malas natin. Nagkatinginan sila. Sa tingin mo, aabot to sa administrative case, tanong ni Ricky. Hindi na lang administrative to, lumunok si Lito. Baka kasuhan tayo ng robbery extortion. 2 taon yon, Ricky. Lalo pang namutla si Ricky. Naalala niya ang kanyang asawa at ang 3 buwang gulang nilang anak. Yung anak ko, Lito. Yung anak ko. Napayuko na lang si Lito. Nagkamali tayo.
Sobra na tayong naging kampante. Biglang pumasok ang isang opisyal. Santos, Gomez. Humanda kayo. Imbestigahan kayo ng Internal Affairs Service. Nagkatinginan sila na may takot sa kanilang mga mukha, na para bang ang pinto ng kanilang kinabukasan ay tuluyan ng nagsara. Samantala, kinabukasan, ang bahay ni General Mateo ay dinumog na ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang media outlets. Mga mikropono, kamera, at tripod ay nakatutok sa pinto ng kanyang bahay. General, pwede po ba kayong interviewin? Totoo po bang binalibag ninyo ang mga pulis? Ano pong legal na aksyon ang gagawin ninyo? Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang pinto. Agad na nagsilapitan ang mga reporter, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay. Huwag po kayong magtulakan, sabi niya ng may otoridad. Ang kanyang kapitbahay na si Mang Ben ay tumulong na sa pagbabantay ng gate. Tumayo ng tuwid si Mateo. Gusto ko lang linawin. Hindi ako gumawa ng gulo. Sila ang nangikil sa akin at sa ilang tindera sa palengke. Ipinagtanggol ko lang ang aking sarili matapos akong pagbantaan at bastusin. Pero binalibag niyo po sila, sir. Malinaw sa video, sabi ng isang reporter. Tiningnan sila ni Mateo. Hindi iyon pagbalibag. Iyon ay isang disabling technique na natutunan ko para sa self-defense, hindi para manakit. Mabilis na nagsulat ang mga reporter. Umaasa akong maging aral ito pagpapatuloy niya. Hindi ako galit sa kapulisan. Iginagalang ko ang institusyon. Ngunit gusto ko ring igalang ng mga pulis ang mamamayan. Ilang reporter ang tumango. Pakiusap, huwag ninyong gawing sensasyon ito. Mag-focus tayo sa problema ng pangwotong, hindi sa akin. Simple ngunit malakas ang kanyang mga salita. Taglay nito ang otoridad ng isang leader na hindi naghahanap ng entablado. Tanghali nang maglabas ng opisyal na pahayag ang IF. Nagkaroon ng press conference. Isang hepe ng pulisya ang tumayo sa podium. Dalawa sa aming mga miyembro ay nasa kustodya na ng VIS dahil sa alegasyon ng pangwotong at hindi propesyonal na pagkilos laban sa isang sibilyan na isa palang retiradong mataas na opisyal ng DI. Tinitiyak namin na hindi ko konsintihin ng institusyon ang ganitong mga gawain. Ngunit hindi kontento ang publiko. Sumabog ang komento ng mga netizen. Huwag puro salita. Ikulong nyo. Matapang lang kayo kasi general ang biktima. Paano kung ordinaryong tao? Sa wakas, may lumaban. Patuloy na lumaki ang unos. Sa maliit na silid kung saan nag-iisa si Mateo, nakaupo siya sa kanyang study, tinitingnan ang isang lumang litrato noong aktibo pa siya bilang commanding general. Nagsalita siya sa sarili. Matanda na ako, pero binigyan pa pala ako ng bansa ng isa pang misyon. Alam niyang hindi ito maliit na bagay. Alam niyang gusto ng publiko ng pagbabago, at alam niyang nasa gitna siya ng isang bagyo na mas malaki pa sa inaakala niya. Muling tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen, General Dante Cruz. Isang aktibong general ng FFE at matalik niyang kaibigan. Sinagot ni Mateo ang tawag. Mateo, mabigat ang boses sa kabilang linya. Ayos ka lang ba? Ayos lang, medyo maingay lang. Tumawa ng bahagya si Dante. Maingay. Viral ka, Mateo. Buong bansa, ikaw ang pinag-uusapan. Napabuntong hininga si Mateo. Ayaw kong maging isyong politikal ito. Alam ko, sagot ni Dante. Pero kailangan mong maghanda. Narinig ko na may ilang opisyal sa ET na hindi natutuwa. May gusto kang kasuhan. Kumunot ang noo ni Mateo. Kakasuahan ako dahil ipinagtanggol ko ang sarili ko sa pangungutong. Sabi nila gumamit ka raw ng dahas laban sa alagad ng batas. Matagal na natahimik si Mateo. Sa puso niya, alam niyang hindi na ito tungkol sa dalawang pulis. Ito ay labanan sa pagitan ng katotohanan at pagtatanggol sa imahe ng isang institusyon. Handa ka bang harapin ito, Mateo? Tanong ni Dante. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Lagi akong handang harapin ang kahit ano, basta para sa katotohanan. Naputol ang tawag. Sumandal si Mateo sa kanyang upuan, tinitingnan ang langit na nagiging kulay kahel na. Hindi niya alam na mas malaki pang unos ang naghihintay sa kanya, kung saan ang institusyon, politika,
media, at opinyon ng publiko ay magbabanggaan. Hindi na ito tungkol sa pagbalibag, ito ay tungkol sa dangal ng bayan. Umulan ng gabing iyon sa Baguio. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikinang sa basang aspalto. Sa loob ng bahay ni General Mateo, tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan mula sa alulod. Nakaupo si Mateo sa hapagkainan kasama ang kanyang asawang si Elena, na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Kumain ka na, mahal, mahinang sabi ni Elena. Umiling si Mateo. Wala akong gana, Elena. Hindi dahil sa takot, dagdag niya. Dahil sa pagkadismaya. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Ginawa mo ang tama. Tama nga, pero may mga taong gustong baluktutin ang tama, mapait na sagot ni Mateo. Hindi na nagtanong si Elena. Alam niyang ang digmaan sa isipan ng kanyang asawa ay hindi pangkaraniwan. Samantala, sa Camp Crame, may ilang opisyal ng pulisya na nagtipon sa isang silid na mahigpit na binabantayan. Hindi lahat sa kanila ay naglalayong itaguyod ang katarungan. Si Police Colonel Benitez, isang opisyal na kilala sa pagiging maingat para sa sariling kapakanan, ay tumikim bago magsalita. Masyado nang malaki ang kasong ito, sabi niya. Kung hindi natin ito pipigilan, tuluyan ng masisira ang imahe natin. Isang batang opisyal ang nagtaas ng kamay. Pero sir, malinaw na nangikil ang dalawang pulis. Ang suporta ng publiko ay nasa kay General Mateo. Tiningnan siya ng masama ni Benitez. Kaya nga. Ngayon, ang tingin ng publiko, bayani ang at kontrabida ang Hindi tayo pwedeng manahimik. Itinuro niya ang isang proyektor. Nakausap na natin ang ilang media para bawasan ang pagbabalita. Pwede nating makuha ang simpatsya ng publiko kung sasabihin nating nag-react ng sobra ang general. Sobra, nagulat ang batang opisyal. Nagdepensa lang siya, sir. Ngumisi si Benitez. Madaling hubugin ang isip ng publiko. Piliin lang ang tamang salita. Nagkatinginan ang ibang opisyal. May sumang-ayon, may nag-alinlangan, ngunit walang nangahas na tumutol ng hayagan. Ihanda ang mga materyales sakaling kailanganin nating kasuhan si General Mateo, pagpapatuloy ni Benitez. Kahit bilang banta lang para manahimik siya. Naging mabigat ang hangin sa silid. Sa social media, nahati ang opinyon ng mga netizen. Isang panig ang dumidepensa kay General Mateo. Kung ordinaryong tao ang binalibag ng pulis, tahimik kayo. Ngayong pulis ang binalibag ng general, nag-iingay kayo. Salamat, General. Kailangan namin ng tulad ninyo. Ang kabilang panig naman ay naimpluwensyahan ng ilang media. Walang karapatan ang general na manakit ng pulis. Mali pa rin yon. Dapat idinaan sa legal na proseso, hindi sa dahas. Naging digmaan ng komento ang social media. 11:00 ng gabi, tumunog ang doorbell sa bahay ni Mateo. Sino naman iyan ng ganitong oras, nag-aalalang tanong ni Elena. Tumayo si Mateo, handa na may dalang flashlight. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. 4 na lalaking nakauniporme ng pulis ang nakatayo sa labas. Magandang gabi, General, sabi ng isa. Galing po kami sa Internal Affairs Service. Agad na hinawakan ni Elena ang kamay ni Mateo. Nanatiling kalmado si Mateo. Tuloy kayo. Ngunit umiling ang opisyal. Hindi na po, General. Ibibigay lang po namin itong sulat. Pinapatawag po kayo para sa investigasyon bukas. Kumunot ang noo ni Mateo. Ako ang imbestigahan? Opo, sir. Inirereklamo po kayo ng physical assault laban sa mga miyembro ng kapulisan. Hindi napigilan ni Elena na magsalita. Walang kasalanan ang asawa ko. Sila ang nangikil. Yumuko ang opisyal. Ginagawa lang po namin ang aming tungkulin, ma'am. Kinuha ni Mateo ang sulat at tinitigan ang opisyal. Darating ako. Hindi ako takot maimbestigahan. Pero sana, manaig ang katarungan. Sumaludo ang mga opisyal at umalis. Agad na niyakap ni Elena si Mateo. Mahal, gumaganti sila. Hinaplos ni Mateo ang ulo ng asawa. Huminahon ka. Hindi ito ang unang beses na humarap ako sa ganitong pressure.
Ang kaibahan lang, noon, kalaban sa giyera ang kaharap ko. Ngayon, nasa likod sila ng mesa. Kinaumagahan, humarap si Mateo sa V. Puno ng kamera ng media ang gusali. Pumasok si Mateo nang may tiwala sa sarili, walang abogado, walang aid. Dumating siya bilang isang ordinaryong mamamayan. Sa silid ng investigasyon, 3 investigador ang nakaupo. Ginoong Reyes, totoo po bang binalibag ninyo ang aming mga tauhan? Tanong ng isa. Ngumiti si Mateo. Mali ang termino ninyo. Hindi ko sila binalibag. Pinilayan ko sila matapos nila akong unang atakihin. Gusto ninyo ng ebidensya? Panoorin ninyo ang tifis ng palengke. Malinaw lahat doon. Paano ninyo ipapaliwanag ang paggamit ng dahas laban sa alagad ng batas? Tanong ng isa pa. Tiningnan sila ni Mateo ng diretsyo. Alagad ng batas o preman na nakauniporme? Huwag nating ipagkamali ang marangal na tungkulin ng pulis sa ginawa ng dalawang iyon. Natahimik ang investigador. Sumusunod lang po kami sa proseso, sir. Sumandal si Mateo. Ako rin. Sumunod ako sa proseso ng isang mamamayan na nagtatanggol sa sarili laban sa pangingikil. Natahimik ang silid. Sa huli, nagsalita ang pangatlong investigador. General, sa totoo lang, marami sa amin sa loob ng institusyon ang nahihiya sa ginawa ng dalawang iyon. Pero malakas ang pressure mula sa itaas. Ayaw nilang lumaki ang issue. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang kamao. Lumaki ang isyong ito hindi dahil sa akin. Lumaki ito dahil matagal na ninyong hinayaan. Nang lumabas si Mateo sa gusali, sinalubong siya ng mga tao. Dose-dose ng mamamayan ang may dalang mga banner. Suporta para kay General Mateo. Linisin ang isi. Taong bayan kasama mo, General. Isang ginang ang humawak sa kamay ni Mateo habang umiiyak. Sir, yung anak ko po kinutongan din dati, pero takot kaming mag-report. Salamat po at may lakas kayo ng loob. Kasama niyo po kami, General, sigaw ng isang binata. Dinumog siya ng mga reporter. General, lalaban po ba kayo sa korte? Tumingin si Mateo sa kamera. Hindi ako lumalaban sa pulis. Lumalaban ako sa inhustisya. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Samantala, sa isang madilim na silid, isang mataas na opisyal ang puno ng pagkadismaya. Kung hahayaan natin, magiging simbolo ng paglaban ng taong bayan si General Mateo. Delikado yan, sabi niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Patatahimikin natin siya, tanong ng isang tauhan. Tumingin ang opisyal sa bintana, malamig ang mga mata. Halungkatin ninyo ang nakaraan niya. Siguradong may butas yan. Lumunok ang tauhan. Paano po kung wala? Umisi ang opisyal. Kung walang butas, gumawa tayo. Gabi na nang may kumatok ulit sa bahay ni Mateo. Nang buksan niya ang pinto, isang binatang lalaki na naka-leather jacket ang nakatayo, balisa ang mukha. Sir, nauutal niyang sabi. Gusto ko pong makipag-usap. May alam po ako. Tungkol sa mga pulis na iyon at sa kung ano talaga ang nangyayari. Tiningnan siya ni Mateo. Sino ka? Yumuko ang lalaki. Dati po akong tauhan ni S. Gomez. Alam ko po ang mas malaking network ng pangungutong at natatakot po ako para sa buhay ko. Natigilan si Mateo. Isang bagay na mas malaki pa sa simpleng pangingikil ang unti-unting nabubunyag at ang tunay na unos ay magsisimula pa lamang. Umulan muli ng gabing iyon, ngunit sa bahay ni General Mateo, ang gabi ay puno ng tensyon. Ang binatang lalaki na nagpakilalang si Marco ay nakaupo sa sala, nanginginig. Inabutan siya ni Elena ng mainit na tsaa. Huminahon ka, iho, sabi ni Elena. Ligtas ka rito. Umupo si Mateo sa tapat niya. Sabihin mo sa akin ang lahat, mahinahong utos ni Mateo. Lumunok si Marco. May network po ng pangungutong, sir. Hindi lang sila Gomez at Santos. Maliit na parte lang sila. May 3 pang istasyon ng pulis na kasabwat. Kinukutongan nila ang mga tindero, driver ng jeep at maliliit na negosyante. Ang koleksyon ay umaakyat sa kanilang mga hepe. Napahawak si Elena sa kanyang bibig. Diyos ko!
Ang kaso ninyo, sir, pagpapatuloy ni Marco, nagkataon lang na kayo ang napagtripan nila. Pero nang malaman nilang general kayo, nagpanik sila. Bakit? Tanong ni Mateo. Dahil mabubulgar ang network nila, sir. Takot silang opisyal kayong magreklamo. Kaya ngayon, sinusubukan nilang baliktarin ang sitwasyon para patahimikin kayo. Niyakap ni Elena ang kanyang asawa. Mateo, seryoso ito. Bakit ka nagsasalita ngayon? Tanong ni Mateo kay Marco. Dahil minsan na akong binugbog ni Gomez nang tumanggi akong mag-remit ng pera. Sabi niya, kapag nagsalita ako, mawawala ako. Natakot ako hanggang sa makita ko ang video ninyo, sir. Napaluha si Marco. Ngayon lang ako nakakita ng lumaban sa kanila. Naisip ko, kung may isang taong makakapagpabagsak sa kanila, kayo po iyon. Tinapik ni Mateo ang balikat niya. Matapang ang ginawa mo. Hindi ka na nag-iisa. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, malalakas na katok ang yumanig sa pinto. Blag! 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 Pulis! Buksan ang pinto. Namutla si Elena. Huminga ng malalim si Mateo. Mas mabilis silang kumilos kaysa sa inaasahan ko. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang pinto. 7 pulis na may dalang armas ang nakatayo sa labas. General Mateo, malamig na sabi ng leader. Inuutusan kaming isama kayo para sa karagdagang investigasyon. Gabi na, sabi ni Mateo. Hindi naman ako kriminal. Sumusunod lang kami sa utos. General, sabi ng opisyal, may report kaming nagtatago kayo ng testigo sa kaso ng pangingikil. Naintindihan ni Mateo. Si Marco ang habol nila. Walang lalabas dito maliban sa akin, matigas na sabi ni Mateo. Pasukin ang bahay, utos ng opisyal. Ngunit bago pa sila makahakbang, isang malakas na boses ang pumigil sa kanila. Tigil! Lahat ay napalingon. Sa gitna ng ulan, nakatayo si Police Major General Dante Cruz, ang pinuno ng Internal Affairs Service, na kilalang malinis at walang kinatatakutan. Sino ang nag-utos ng operasyong ito? Malamig niyang tanong. Nataranta ang mga pulis. Hindi ko kayo kinakausap, sabi ni Dante, lumapit sa leader. Sino ang superior mo na nag-utos nito? Si Colonel Benitez po. Kinuha ni Dante ang papeles. Umuwi na kayo. Ngayon din ni. Parang mga batang napagalitan, mabilis na umalis ang mga pulis. Ngumiti si Mateo. Sakto ang dating mo, Dante. Pumasok si Dante. Nakatanggap ako ng impormasyon na may raid sa bahay mo na walang tamang warrant. Illegal yon. May maruming laro dito, Mateo. Lumabas si Marco. Sir, ligtas na po ba ako? Tiningnan siya ni Dante. Ikaw si Marco. Simula ngayong gabi, nasa ilalim ka na ng Witness Protection Program. Sumama ka sa akin. Napaiyak sa tuwa si Marco. Tumingin si Dante kay Mateo. Dadalhin natin ang kasong ito sa pambansang antas. Sisiguraduhin kong hindi lang yung 2 pulis ang mananagot, kundi ang buong network, kasama ang utak nito. Tumango si Mateo. Salamat, Dante. Tapusin na natin ito. Makalipas ang 1 linggo, nagkaroon ng pambansang press conference. Puno ang gusali ng media. Sa podium, magkatabi sina Major General Dante Cruz at General Mateo Reyes. Inilatag ni Dante ang mga dokumento. Ayon sa investigasyon, natuklasan ng VP ang isang organisadong network ng pangingikil na kinasasangkutan ng 14 na pulis. Ang utak nito, si Colonel Benitez, ay inaresto na dahil sa obstruction of justice at pagtatangkang i-frame up si General Mateo. Nagkagulo ang mga reporter. Pagkatapos, nagsalita si Mateo. Nakatayo ako rito hindi bilang isang general, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan na sawang-sawa na sa mga abusadong alagad ng batas. Iginagalang ko ang AFI, ngunit hindi dapat hayaang pamunuan ito ng mga tiwali. Naniniwala ako na kapag kumilos ang mga matitinong pulis, hindi mapipigilan ang katarungan. Natahimik ang lahat. Tumago sa puso ng bansa ang kanyang mga salita. Lumabas ang desisyon. Binuwag ang network ng pangungutong. Tinanggal sa serbisyo at kinasuhan ang 14 na pulis, kasama na si Benitez.
Si General Mateo ay absuelto sa lahat ng kaso. Si Marco ay binigyan ng bagong trabaho sa ilalim ng gobyerno. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinuri ng taong bayan ang AK dahil sa tapang nitong linisin ang sarili nitong bakuran. Isang hapon, nakaupo si Mateo sa kanyang beranda, umiinom ng tsaa kasama si Elena. Nakakapagod ang lahat ng ito, mahal, sabi ni Elena. Tumawa ng bahagya si Mateo. Pero maganda ang naging resulta. Maingay man minsan ang bansang ito, pero hanggat may mga taong handang manindigan para sa katotohanan, naniniwala akong mananatiling matatag ang Pilipinas. Ngumiti si Elena. Sa di kalayuan, ang papalubog na araw ay sumilip sa mga ulap. At habang umiihip ang hangin, alam ni Mateo na ang kanyang pakikipaglaban ay